Noong Friday, magkakasama kami nila Melchor. Nasa Calamba, Laguna kami. Calamba City. Grabe yung biyahe namin. 5 hours ang drive namin papunta ron. And then another 5 hours pabalik siguro. Dumating kami sa Maribeles, alauna na ng madaling araw ng Sabado. But we had to be there upon the invitation of Pastor Alex Tinsay. At tuwan-tuwa kami na naroon kami, nasaksihan namin. Alam niyo kung ano yung celebration nila doon? The entire city of Calamba. It's Jesus Day. Grabe, ano? Special day. And then I saw, nagsalita doon sa entablado, yung kanilang congresswoman, who is a Christian. Kristiyano yung kanilang congresswoman. Ano? From, miyembro siya ng JIL. At ang daming tao doon sa Calamba. Siguro mga around 7,000 mga Christians yung nandun from different churches. And the mayor of Calamba City, who is not a Christian, is very supportive of the Christians. Para siyang si Cyrus, the biblical Cyrus, na ginagamit ng Panginoon para i-advance ang kaharian ng Diyos. And when we got there, nakita namin makulimlim, ay open field yung aming pupuntahan. It's supposed to be a Coliseum, pero hindi pala natapos yung Coliseum on time. Yung Coliseum daw na yun ay dinaig yung ating flyover sa Pilar na magdadalawang taon ng anibersaryo. Hanggang hindi pa tapos. Puro traffic pa rin. Sa kanila yung Coliseum is about 15 years nang ginagawa. Hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. So we were outside. But the testimony of these Christians is that nung una, hindi sila pinapansin ng mga politiko. Ayaw nga sa kanila eh. Ginawa nila, nag-pray sila, don't watch sila everyday doon sa open field na yun kung saan namin ginanap yung occasion. And finally, this day came, na naging Jesus Day. Sa mundo na ito natin na walang inatupag ang pamahalaan, makikita nyo, manood kayo sa news, sa YouTube. Tingnan nyo kung sino yung mga involved sa investigasyon. Nagpapatay sa politiko, pinatalsik yung mayor, nung governor, ni-raid yung munisipyo, mga police involved sa droga, mga sa Bureau of Corrections, mga issue ng korupsyon. Everywhere you go, araw-araw na lang, puro korupsyon ang pinag-uusapan sa pamahalaan. And then, you go to a place na yung LGU, local government, and the government of yung pati congresswoman nila is not talking about corruption. They're talking about Jesus. And we sang yung aming mga trademark na kanta, Sino ng Aking Diyos, Patay Kung Patay. 10 minutes lang kasi naka-allocate sa amin. But after, nung pauwi na kami, sabi ng mga pastor sa amin, bitin na bitin daw sila. Kaya sabi nila, babalik kami doon sa lugar na yon, and we will do a full-blown concert with other artists in that place. And we will set Calamba on fire, and then buong probinsya ng Calamba. Nakakaingit. Naiingit ako sa Laguna. Naiingit ako sa kanila. Kasi dito sa atin, parang ang hirap-hirap gawin nung ganun. It's so difficult to set our province on fire para sa Panginoon. Kasi karamihan na naglilingkod is on fire. Pero sa impyerno, sinusunog na dito pa sa lupa. Di ba? Ganon katindi ang level of corruption. So it's heartwarming to see a town, a city, fully committed and dedicated to the Lord. Kaya't yung ating mga kabataan who is aspiring, to be future leaders of this town, of your barangay, wag ninyong gagayahin yung mga nauuna sa inyo. The only model that you should follow is the model of Christ in serving. Amen? Today, I'll tell you a story about what happened. Nagbakasyon kami sa El Nido. 4 na araw kami sa bakasyon,
Pero 2 araw doon biyahe. So technically, 2 araw lang. But there was something happened during the vacation that really opened up my mind, and gusto kong i-share ito sa inyo. That's why I wanted to share with you this topic today, that Jesus is my lifeline. In 1 John chapter 4 verse 9 to 10, sabi ng Panginoon, God showed how much He loved us by sending His Son and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Let's all bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for these words that you have given us. Nawa, O Diyos, gaya ng dati, buksan mo ang aming puso't isipan, maunawaan namin ang bawat katagang nais mong mahayag sa amin ngayon. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we may have eternal life through Him. There was someone who was sent. A line was sent to us so that we may be saved through this line. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Now, when in trouble, while I was swimming in El Nido, kami lang ang nakakalam ni doktora nito, muntik akong malunod. Muntik po talaga akong malunod. And the reason ay nag-snorkeling kami. Dahil ako ay laking dagat, sabi ko, hindi ko kailangan ng vest. Laki ako sa dagat marunong talaga akong lumangoy. Pero hindi ako sanay sa snorkel. Yung lalagyan mo ng So sa bibig ka lang humihinga sa pamamagitan nun. So kasama ko si Jayden, tsaka si JB. Si Jayden naka-life vest. Kasi hindi siya marunong lumangoy. So sinusundan ko siya. Nung nag-aya yung anak ko, si JB, sabi niya dito mas maganda daw yung coral. Medyo malayo ng konti dun sa boat. So dumive uli kami. Sinusundan ko si Jayden. Tapos napapansin ko, habang lumalayo ako, parang nahihirapan akong huminga. And then, kasi ang paghinga mo nun sa bibig lang hindi ka sanay ng humihinga sa bibig. Parang nawawala sa cycle yung aking, yung breathing. Napapasingot pa rin ako sa ilong, ay may bara yung ilong mo. So parang na-off ka sa cycle. So ginawa ko, umahon ako, and inalis ko yung mask kasi may pumapasok ng tubig sa bibig ko, lalo kung hindi makahinga. So I tried to relax. Tinignan ko kung makakahinga ako. Pero napapansin ko, dati madaling mag-float Kahit na sumisipa ako, para akong lumulubog. Kasi ibig sabihin nun, wala akong nakukuhang hangin. Kasi pag may hangin ka sa loob ng katawan, lulutang ka So hindi ako hindi ako makalubog. Talagang makalutang, lumulubog na ako slowly. And I'm finding it hard to breathe. So tumingin ako sa paligid ko. Nakita ko yung bangka, some distance away pa. And tinignan ko si Jayden. Si Jayden ang pinakamalapit sa akin. Si Jayden may life vest. So I have two choices now. I-grab ko si Jayden, makisakay ako doon sa life vest niya, or try to swim for the boat. Yung meron ako nakita yung tali nung boat, yung anchor. So those are the choices I have to make. But that in a split second, mabilis ka dapat magdesisyon, kasi parang papalubog na ako So pag ginrab ko si Jayden, natakot ako na baka malunod ako. Sa panic ko, mag-grab ko siya.
mahila ko siya. So I made a decision, sabi ko, I'll go for the rope. So, nag-swim ako. Talagang pinilit ko na makarating ako dun sa ano. Pakiramdam ko parang kahit na anong yung struggle ko ng pag-swim, parang ang bagal-bagal ng pag-usad ko. And then, just, parang yung tali nakaangat, ano, pero mga about isang dipa pa ang layo sa akin. Hindi ko pa maaabot yung tali sa ibabaw. But I know that there is still rope under. So, ang una kong ginrab is yung rope sa ilalim. At yun naabot ko. At nung naabot ko na yung rope, that is the choice I made. Ano? I chose the rope that is tied to the boat. Yung nagtatali sa bangka. I barely made it. Ano, nahawakan ko sa ilalim. So palubog na ako nun. Nahawakan ko yung rope sa ilalim. At nung nahawakan ko yung kaliwang kamay ko, sinunod ko yung kanan ko, hinila ko yung sarili ko pataas. And kahit na nakaibabaw na ako, tinry ko na iangat yung sarili ko. Pakiramdam ko, I'm having a heart attack. Hindi talaga ako makahinga. I think parang siguro nagsama-sama na yung panic attack, ano, dahil parang malulunod ako, or the pressure of the water na nagpe-press sa dibdib ko, or wala rin talaga ako sa kondisyon, ano, na dahil hindi na ako matagal nag-exercise, madali akong napagod. So, may distansya pa. Ano, mula doon sa yung bow ng boat, yung hagdan. Ala pa rin ako sa hindi pa ako safe kasi although iniaangat ko yung sarili ko, pakiramdam ko if I stay there a few more minutes, magkukulaps ako. Maubusan ako ng hangin. So, I really did a lot of effort para marating ko yung hagdan. From the rope, bumitaw ako, tumalon ako para maabot ko yung pinakailalim ng hull ng boat. Doon ako kumapit. At binaybay ko yung sa tagiliran para makarating ako sa hagdan. At nung nakaakyat na ako sa hagdan, nasa lubong ko si doktora. Sabi niya sa akin, anong nangyari sa'yo? Sabi niya, kita daw niya sa mata ko yung distress ako. Yung state of panic. Hindi talaga ako makakibon, hindi ako makapagsalita. Umupo lang muna ako doon sa bangka, tapos I tried to straighten my body para yung hangin tuloy-tuloy. It took me a while, siguro mga 5 or 10 minutes before nag-normalize yung aking breathing. And thank God, naka-recover ako. At alam niyo nang nangyari nun, hindi na ako bumalik sa tubig. Nung lumipat kami ng beach, ayun, bumalik ako sa tubig, sinamahan ko si Jaden. Yung hanggang bewang na lang. Hindi na ako lulubog uli doon sa malalim. When this is usually what happens to us, when in trouble, pag tayo ay nasa gipit na sitwasyon, what do we usually do? Well, first thing yan, sometimes pride makes us deny that we need help. Minsan yung kayabangan natin ang nagpe-prevent sa atin na aminin na kailangan natin ng tulong. Ako noon, meron namang life vest na available. Pero sabi ko, life vest. Taga-Barrios ito eh. Laking dagat ako eh. Kailangan ko ba yung life vest na yan? Lang life vest, dive! Di ba? So because I was confident na marunong ako lumangoy. At dati na akong sumisisid, lumalangoy sa malalalim. Nakalimutan ko, I'm 54 years old. And I am now at the heaviest ng timbang ko. Last week before we went to, nagtimbang ako. I was 178 yata, 179. Yun yung pinakamabigat ko na natimbang. Kaya pala ako parang
parang madali na akong hingalin. Hindi talaga ako sanay sa mabigat na timbang kasi nga yung frame ko, endomorph ang tawag dito sa amin, talagang payat kami. Ako may ideal weight lang ako na tina-target. Dapat ako nasa 174, 175 lang ako. At yung weight na mini-maintain ko. But now, nag-jump ako ng more than 2 kilos. Ano? At nasa 179 ako. Kaya parang ang dali-dali kong mapagod. But pakiramdam ko, hindi ko kailangan ng life vest. Naanin ko yan. Di ba? Taga-Bataan nga ako taga-Limay nga, Barillos nga na-swimmer nga ako Naniwala ako sa sarili kong kakayanan. But then there are limitations in this world sa buhay natin na hindi natin kakayanin. But it is usually pride that takes over. At dahil sa kayabangan natin na yan, we deny that we need help. We need help. Second is that when you recognize that you are in trouble, what you do is you look for an immediate answer from this world. Ang hinahanap mong sagot ay yung sagot mula dito sa mundo. But you will not find that in this world. Like nung nangyari sa akin noon, I was looking for an immediate answer. My immediate answer should have been Jaden. Tama? Siya yung may life vest Arm's length ko lang siya. Aabutin ko lang si Jaden. Dalawa na kaming malulunod. When you trust for the solutions of this world, the effect is disaster. Not just for you, pero doon sa solusyon na hinahanap mo dito sa mundo. This world cannot offer us anything. Walang maibibigay sa atin ang mundong ito except trouble. Sabi ko sa inyo, maraming kasinungalingan, mga mahilig tayo, nakikinig tayo ng mga Bible quotes. Akala natin Bible quotes yun, yung mga inspirational messages. Sabi nung isang inspirational message, follow your heart. Tayo naman naniwala, kung anong gusto ng puso ko, ito susundin ko. Nakakita ng pogi, follow my heart. Di ba? Yung maganda, follow. Di ba? Doon, mataas ang sahod doon, follow. Di ba? Ang desire ng tao ngayon is just to follow your heart. But the Bible says, the heart is deceitful. The heart is deceitful. Kaya ang anong instruction ng Panginoon? Follow me. Sabi ng Diyos. Pero, usong-uso ngayon yan. Follow your heart. Diba? Be true to yourself. Ano yun? Be true to yourself. Maging makatotohanan ka daw sa sarili mo. Pwede ba yun? Because the Bible says, I am the truth. Sabi ni Jesus. I am the truth. I am the life. I am the way. Pero yung quotes ngayon sinasabi, be true to yourself. Anong naging produkto ng be true to yourself? Yung mga gender identification. I have nothing against being effeminate. Ginawa kayo ng Diyos na ganyan. I have a friend like si Pastor Vince Santiago, who was formerly gay. Pero pag tinignan mo siya ngayon, lalaki na nga siya, bumalik na siya. Kaya lang, naputol na Hindi na maibabalik. Kaya kung tignan mo siya, mukha lang siyang malaking tomboy. Pero, lalaki na siya. Pero sabi niya, yung pilantik ng kamay ko, yung salita ko, hindi ko na mababago yun kasi muscle memory. 40 years kang ganun. Pero mahalaga, yung puso mo. Kaya sabi ngayon, sa Amerika, nagkakagulo sila ngayon doon, pinagdidebatihan nila yung trans movement. Kung paano tatawagin yung tao, pinagkakaguluhan nila. Kailangan, pag ako nagpakilala ako, I'm Jose Michael Operario. He, him. Ano yung he, him? Yun daw yung pronouns na gagamitin mo. Kasi pwede kang may choice. Pwede mong sabihin, he, her. Dalawa ako. Kaya sabi nila, non-binary. Binary kasi ibig sabihin dalawa. It's male or female.
Sila meron daw silang non-binary. So pwede kang male, female, kung ano-ano. Meron pa nga isang puti doon. Caucasian siya, puti. Pero she identifies as black. Anong kalokohan yun? Ang puti-puti mo, sabi mo, egoy ako. Itsura ko na to, sabihin ko, halimbawa, puti ako, di ba? Ay kulay brown ako. Pwede ba yun? What if I identify mo yung sarili mo na I identify as an air conditioning unit. Mainit kasi doon sa church namin, sira yung mga aircon. Can we do that? Sila, parang lahat po pwede na. This world is deceitful. Maraming kasinungalingan ng mundo na ito, and if we embrace all of that, we will be lost. And when we look for the answers in this world, we will forever be lost. And what the Lord is telling me when I was trying to save myself doon sa dagat na yon, I only have one choice. I only have one lifeline. If I fail to make it to that line, I will sink. Yung life vest ni Jaden will not be big enough para iligtas kaming dalawa. We will be lost, both of us. There is only one line I need to go. Yung tali na yun, na nagkakabit, mag-uugnay sa akin doon sa bangka. But after I am able to get hold of the line, my ultimate objective is to go to the boat. Kailangan makasampa ako doon sa bangka. Jesus is my line dito sa mundo natin na ito. Applying it sa sitwasyon natin, lahat tayo lumalangoy sa isang dagat na po pwede tayong malunod anytime. It doesn't matter who you are, kapatid. Doesn't matter what you have. Dadating ka sa sitwasyon when you will realize this ocean can make me sink. This ocean will kill me. Kaya akong patayin nung dagat na ito. And this dagat that we are swimming about is this world. This world of sin will kill us. At ang sabi ng Diyos, the wages of sin is death. Ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ay kamatayan. But there is a way out of that. There is a way out of that. We need to grab hold of this line. Itong ipinadala ng Diyos sa atin. Out of love. Ang sabi ng Diyos, I did not give this. I did not give Jesus to you because you love me. No. Do you love God? Totoo ba na mahal niyo yung Diyos? Can you honestly say that, God, I truly love you. Talagang deserve ko na save mo ko? No. Not one of us can claim that. And that's why Jesus was sent. He was sent out of God's love, not because you love God first. Jesus was sent as a lifeline to you. Inilatag ng Diyos si Jesus bilang linya papunta sa Kanya. In that particular situation, what was my ultimate objective? Other than grabbing the rope. Nag-grab ko na yung rope, but where do I want to go? I want to go to the boat. You know why we are here in church? We're not just here to pray for blessing that you will win an election. Para sa mga kabataan natin na lalaban sa halalan. You don't come to God to win an election. You come to God to win eternal life. Our ultimate objective in life is the boat. What is the boat? That is heaven. That is eternal life. Kasi kahit hawak-hawak na natin si Jesus dito sa mundo, there will be struggle. I'm telling you that. Mga kapatid, hindi porkit nasa church tayo, exempted na kayo sa problema.
Nung nag-church ba kayo, naubos na yung problema ninyo? Nabayaran ba lahat ang utang nyo? Yumaman na abagad kayo? Nakuha nyo na ba lahat ng nais ninyo sa buhay ninyo after you go to church? Wala na ba? Okay na ba lahat? Di ba? Hindi naman, di ba? Our life is still a life of struggle because we are still in the ocean. Nasa dagat pa rin tayo. Kaya lang, we are able to keep afloat. Kagaya ko, I was able to keep myself afloat from that sea dahil hawak-hawak ko si Jesus. If I did not have that lifeline, kung hindi ko nahawakan yung tali na yon, I will sink. I will sink. Ganon din tayo sa buhay natin na ito. Mahirap ang buhay dito sa lupa. Mahirap maglingkod sa Panginoon, mahirap maglingkod sa tao, mahirap gawin ang lahat ng bagay na po pwede natin gawin dito sa mundo. Because we are still living in a material world. We are living in a sinful world. Temptation, sin, struggle, financial needs, physical needs, sakit, nandito pa rin sa lupa. Hindi tayo exempted dyan. This body will still die. This body will grow old. Hihina tayo. These are the realities of life. There will be struggles in life. Hindi mauubos yung problema natin habang tayo ay nasa mundong ito. Pero, hanggat hawak-hawak mo si Jesus, He will keep you afloat. Amen? Sinasabi kanina ni Sister Maribel, yung blessing. Because despite of parang kulang lahat dapat, kasi ganito lang kami, but we are still here. I'm still alive. I'm still afloat. Nakalutang pa rin ako sa dagat na ito. I'm not sinking. Kahit ini-expect ng iba, lulubog na yan. Hindi ka pa rin lumulubog. Nakalutang ka pa rin. Ganun ang mga tao sa paligid natin. Especially yung mga Pilipino. Sikat na sikat tayo dyan. Sa ating crab mentality. Di ba? Kaya yung sa basketball, sa Gilas, Pilipinas, nakikita ko yung maraming hate comments doon sa coach ng Pilipinas. Para daw, utak alimango. Dahil hindi pinasok yung ibang mga player, nagalit siya doon sa mga player. Hindi lang sa kanila, this is part of our culture. Parang kultura natin Pilipino ito, na utak alimango talaga tayo. Inis na inis tayo na kapag may umaangat na ibang tao sa paligid natin. Kaya pag nakita natin yung kapitbahay natin, nakabili ng kotse, naku, malamang yan. Pinangutang lang yan. Yeah. Palagi ko, pusher na ngayon yan. Matagal na sa Maynila yan Nagtutulak na raw yan ng droga. Di ba? Galit na galit ka kasi umaangat yung kapitbahay mo. Ang gusto mo, kapag mahirap ka, dapat mahirap din siya. Ganun ang mentalidad ng maraming mga tao sa paligid natin. That's why living in this world is a struggle. Pati mga kaibigan mo ay naiinis sa iyo. Sa pagyaman mo, sa pagsikat mo, sila yung mga nagiging number one na kritiko mo. Totoo nga yung kasabihan, alam mo, isang tao lang o dalawang tao lang ang matutuwa, laging natutuwa, na nalalampasan mo sila. Alam niyo kung sino yun? Yung mga magulang natin. Amen? Mga magulang natin, kahit na magsasaka lang siya, tapos naging inhinyero yung anak niya, hindi niya kinaiinggitan yung anak niya. Natutuwa siya. Bihira yung magulang na naiinggit sa anak. Natutuwa siya. Kaya minsan nakikita natin sa Facebook yan, yung magsasaka, yung anak niya, gumraduate, umattend siya ng graduation, nakachinelas lang siya. Parang hiyang-hiya pa siya. Pero isinama siya ng anak niya. Because the father will always be proud of his son.
just like our Father in heaven will always be proud of you. Amen? Kahit na sabihin ng mundo, palpa ka. Wala kang pupuntahan sa buhay. Yan ang sabi ng mundo. But our Father in heaven is thinking different. I have heard so many testimonies of people. Ang daming mga tao ko nang nadinig na mula sa wala, iniahon sila ng Panginoon. Ang akala ng mga tao na walang kapupuntahan itong tao na ito. Pero dahil siya ay naglilingkod sa Panginoon, ang layo ng narating niya. Napakayaman na niya. At yung kritiko niya, ayun, basher na lang sa Facebook. Yun na lang yung trabaho niya. We have no more time for that because our ultimate goal is to reach this lifeline of Jesus so that we can go on to the boat. Kailangan nating makasakay doon sa bangka. Jesus is the lifeline that guarantees na makararating tayo doon sa bangka, na makasasampa tayo doon sa langit, that we will have eternal life. This is the guarantee of God through Jesus Christ. Na siya lang ang ipinadala ng ating Ama sa langit. Para doon, wala nang iba. And the Bible says, in John 14 verse 6, sabi ng Panginoon, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Walang ibang paraan ng pagpunta sa Ama sa langit kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. No one. Everyone. Kaya yung sabi ng iba na, paano yan? Ito, may charity institution yan, namimigay yan ng ganito, may scholarship pa yan sa ganito, di ba? Hindi yan pupunta sa langit? Hindi. Hanggat hindi si Jesucristo ang kanyang Panginoon, our good works, yung charity, yung paglilingkod mo sa, na ikaw ay naging mayor, congressman, barangay chairman, whatever it is na posisyon na ginawa mo, that is nothing in heaven. Ang tatanungin lang sa atin sa langit, sino ang iyong Panginoon? And if Jesus is not the God of your life, the Lord of your life, then you are disqualified from heaven. That's the sad part of it. That's why our ministry, etong tinutulak natin ngayon, everywhere we must go. Mag-preach tayo, ituro mo sa mga tao because the day is coming, mga kapatid. Make no mistake about it. I cannot tell you what day it will come, but I suppose that this generation, our generation today, will witness the second coming of the Lord. You can feel it in your bones. Ramdam na ramdam mo na. Those who have been reading the Bible and trying to witness the events that are happening today in this world, you know that there is a crescendo. Parang yung sa tugtugan, pag paparating ka na sa dulo, nagka-climax na yung tugtugan. You can feel it now. Just this August, isang buwan lang ng Agosto, 6 na bansa ang nasunog. Yung mga wildfires, hanggang ngayon yung iba, umaapoy pa. And no one can explain how it happened. Kagaya yung nangyari dun sa Hawaii, yung sa Maui. They couldn't explain. Paano yung mga bahay, mga kotse nasunog, yung puno hindi? How did that happen? Yung sa Canada, after Maui, nasunog yung Texas. Pagkatapos nun, sa Canada, yung British Columbia. And now there is fire raging in Greece. Katatapos nung sa Italy. Ang kauna-unahan ng Agosto yun was Kenya, sa Africa. Yung gera is escalating. Patindi ng patindi. Hindi naman hihinto yung digmaan. Why will it end? Kasi may mga kumikita sa gera. Yung mga nagbebenta ng armas. Bakit gugustuhin mo ng kapayapaan? Ang laki ng kita pag may gera. So the world is really fighting, but this war around the world is being controlled by people who are profiting out of war.
Bakit yung pandemya hindi matapos-tapos? Kasi may mga kumikita because of the pandemic. Alam mo yung kinita ng mga pharmaceutical companies because of this pandemic? $1,000 per second. Per second ang pinag-uusapan natin yan. They are earning $1,000 per second because of this. Ang daming mga bagong bilyonaryo sa mundo because of this pandemic. Pero mas marami ang naghirap. Ilang bilyon ang naghirap because of this pandemic. There is a push for a global government right now. Ano gusto nila? One world government. And that's exactly what the Bible says is gonna happen. Mangyayari ito. There will be a push for a one world government. And eventually all of us will be controlled by that one world government. And you can feel it coming, getting nearer. And all of this talk about aliens and, mga kalokohan yan, mga kasinungalingan yan. All of this is designed to cheat the people. Lokohin tayong lahat into believing na kailangan natin ng a single government to protect us from ET. There is no such thing. The Bible says how it's gonna happen. At ang gagawin lang natin, maniwala tayo doon. Believe in that. Push for our ministry. Kaya kami nila Melchor, kahit na ang layo-layo, may pasok pa kami. Magli-leave of absence yan para makarating lang kami doon. Tutugtog lang kami doon. 10 minutes. Nag-travel ka 10 hours just to play music for 10 minutes. 10 minutes. But in that 10 minutes, pag-alis namin, nag-message na akin yung mga ibang pastor. Sabi agad nila, Pastor, nabitin po kami doon sa 2 kanta nyo. We need more. And right now, they're already preparing ng pagbabalik namin doon sa Calamba for a much bigger event. The songs that we sing are so simple. But it is anointed yung mga awit na ito that it sets people on fire. That's what it does. Yung awit na yun. And we know its effect to people. Kaya we go. No matter how difficult it is. The ministry has to continue. It is part of our struggle. Pag hawak-hawak mo na si Jesus, that lifeline, and you pull yourself up, that includes serving God, not just serving yourself. Our life here in church is ministry-based. Hindi tayo naririto para umupo lang, para tumugtog, kundi ipakilala sa lahat na may Panginoon, na si Jesus ay Diyos at siya ay babalik. This is what the gospel is all about. This is our duty. This is part of our struggle. And in that struggle, nakakapagod yan. But ministry is not a sprint. It's a marathon. It's a game of endurance. That's why in Acts chapter 14, verse 22, sabi ng Panginoon, Jesus Christ, our Lord and Master, said, He who endures to the end will be saved. That's in Matthew 10:22. And then Paul supported Jesus' statement by saying, we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi pagalingan. Ito ay patagalan. Marami na ako nakitang magagaling kumanta, magagaling tumugtog, magagaling mag-preach, na wala na. Sinong natira? Yung sabi nilang hindi marunong tumugtog, hindi marunong kumanta, yung hindi marunong mag-preach, andun pa rin. Naglilingkod pa rin. Merong rock band noon, sumikat ito ng mga late 70s, 80s, yan, yung Petra. Nakasabayan ito nila Jimmy Swaggart. This is the first rock band na sumikat noon sa mga Christians, yung Petra. And they were criticized by many Christians before. Kasi nag-electric guitar sila, mga drums, mga tunog daw ng demonyo yung tugtog nila. Even Jimmy Swaggart openly criticized these musicians.
But you know, I think they said, 50 years na sila, no? They celebrated their 50 years of ministry just a couple of months ago. At magko-concert sila sa isang Arab country. Magko-concert sila sa Arab country. Christian music dadali nila doon. I think in Pakistan. Magko-concert sila sa Pakistan. An Arab nation. Pupunta sila doon. And where is Jimmy Swaggart now? Jimmy Swaggart fell. He got involved in that prostitute, at nasira yung ministeryo. But I'm not here to judge Jimmy Swaggart. I think mahal din siya ng Panginoon. But sometimes the words that we say against our fellow man, kaya mahirap yung naninira tayo. Hindi mo alam, babalik sa iyo yan. Babalik sa iyo yan. But our ministry must continue. Whatever it is that we have in our life, you must overcome. Because a true Christian is not a quitter, but an overcomer. An overcomer. Kaya nung lumalangoy ako papunta dun sa tali, I knew I cannot give up. I knew kailangan abutin ko yung tali. Kailangan makarating ako dun sa tali. Because that's my only way out. Pag hindi ako nakaabot dun sa tali, walang magpipreach sa Sunday. We must overcome. How do you do that? By fixing our eyes on Jesus. Amen? Whatever it is that we do today, ano man ang gusto niyong gawin, even for the young people who are here, marami tayong ambisyon sa buhay. We want to serve. I want to lead people. But before everything else, fix your eyes onto the Lord. Tingnan mo muna ang ating Panginoon and tell Jesus, Lord, it is you that I am after. This work that I will do, yung service na ibibigay ko sa mga tao, yung paglilingkod ko sa mga tao will also be my service to you. If you want to serve your fellow man, treat it as a ministry. Treat it as a ministry. And Jesus said, in Hebrews chapter 12, verse 2, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates the perfecter and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in a place of honor beside God's throne. This is how we overcome the struggles of our life. Ano man pagsubok na meron kayo, kapatid, just fix your eyes on Jesus. He overcame everything. Even the cross, even death, He conquered. Wala siyang hindi magagawa. That's why kung hahanap tayo ng tulong, don't find it from anyone or anything of this world. You can find it only through God, through Jesus Christ. Just keep pushing. Just keep pushing. Kahit na pagod ka na, kahit parang ready ka nang gumibap, never stop. Don't stop in your dreams. Sa mga pangarap ninyo, sa gusto ninyong maabot sa buhay, magdeklara kayo. Kayong mga gustong maglingkod sa ating bayan, magdeklara kayo. I will serve Variolus. I will serve Variolus through Christ. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, maglilingkod ako sa mga taga-Variolus. That should be our objective. But this is a tiring job. Nakakapagod po ito. Kaya yung ating trabaho will always make us tired.
Ang hirap magpa-practice pa kayo ng Sabado. May mga trabaho kayo, di ba? Pupunta kayo dito, tutugtog. O kami nga ni Melcho, pupunta pa kami sa malayo. Ang problema namin ito, dahil natugtog kami doon, ngayon may mga nag-iimbita pa ng mga malalayong mga lugar. Diba? Iniisip na namin, paano kami pupunta dito sa mga lugar na ito. Pero okay lang. Kahit nakakapagod yan, it's okay. Because this is God's command to us. Sabi ng Diyos, for those who are tired, Jesus has a command. He said, "Come to me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." As in Matthew 11, verse 28. The rest that we find in Jesus, though temporary, dito sa mundo lang na ito, yung rest na yan, it's still rest. Pagpagod ka na. When you are sinking, you can find the lifeline, that line na inihanda ng Panginoon, that si Jesus, you can just reach out and grab. And there He is. Just make that determination to grab a hold of Jesus. Kailangan mong hawakan ang Panginoon. You can find it in Him. That rest that we are looking for, pagpagod na pagod ka na, kay Jesus mo lang matatagpuan yun. Nowhere else. To nobody else. It's only in Jesus that you can find rest. The same way that I found rest, nakahinga ako. Because I found that line. Nahila ko yung lubid. Because I stretched out my hand to God and recognized, Lord, I need this rope. Lord, kailangan kita. You have to declare. Look at what the Bible says. Come. What does that mean? It's a verb. It's an action word. This means we have to do something. You have to walk, you have to swim, you have to reach out. Kailangan ikaw ay magkaroon ng positive na action. To reach out to God. Kasi hindi ipopwersa ng Panginoon yung sarili niya sa inyo. Ganon kayo kamahal ng Diyos. He loves you so much that He will not force Himself upon you. Mga kapatid, mahal na mahal kayo ng Diyos. But you have to make that decision. You have to make this choice. This is not a command. It's a suggestion. Yung binigay sa atin ng Panginoon. It is a command. Utos ito ng Diyos sa atin. Kaya kung pagod na kayo mga kapatid, kagaya ko, napagod din ako sa kalalangoy. Itong ginagawa natin na ito, nakakapagod po ito. Before we came here, wala kaming kuryente since last night. Alam niyo kung bakit? Bumagsak yung pagkalaki-laking puno doon sa harap namin. Ganito kalapad yung trunk nun. Yung dalawang stage na yan. Ganyang kalapad yung puno. Probably it's a century-old tree. Nagulat kami na akala ko nagtatype ako nitong aking preaching doon sa studio. Akala ko kumulog lang. Ganun, malaki yung tunog eh. Tapos biglang nawala yung kuryente namin. Hindi namin alam, bumagsak na yung puno. Paglabas ni doktora doon sa kusina, sumisigaw siya. Sweetheart! Oh, anong nangyari sa puno? Abay, malay ko, nasa loob ako. Pinagbintangan pa yatang ninakaw ko yung puno. Paglabas ko nga, wala na yung puno. And you know, here's the miracle. Yung puno, bumagsak palayo sa bahay. Hindi doon sa amin. Kung humilig siya pa kanan, mababagsakan kami. Pero humilig siya pa kaliwa. At ang nakaka-amaze dito, alam nyo, yung sa ibaba namin, mataas kasi kami, sa baba namin, mga nag-squat doon sa baba. Nagtayo ng mga bahay doon sa gilid nung burol na yon. Kung yung puno ay bumagsak pa ganun, baka may mamamatay. Pero yung puno, sumiksik eksakto doon sa lugar na walang bahay. Saktong-sakto siya.
May na-damage lang, very minimal. That's why nung tinignan ko siya, kinukunan ko siya ng video, sabi ko na, napaka-amazing ng Panginoon. Hindi niya kami pinabayaan. Meron ng disaster, hindi pa namin alam. Akala ni doktora may nagnakaw ng puno. Yung pala, bumagsak na doon sa gilid namin. How did we not find out, Because Jesus was taking care of us all this time. Amen? Hinalagaan niya kami. He protected us. And this is the same God who will protect you. Naiingatan kayo ng Panginoon. Muntik na akong malunod. Pero sabi ni Lord, Mike, walang magpipreach sa Sunday. Huwag ka munang malunod. Next time na. So pinauwi niya pa ako. And I'm still here. I'm still preaching. Nung nagpunta kami ni Melchor sa Calamba, alam niyo yung pinoproblema ko? Kaya ko pa kaya magtatalon doon. Kasi pipili ko, hinihingal ako. Pinapakaramdam ko nga, baka ako atakihin ako sa puso. Pero okay lang ako yung kumamatay ako habang ako'y kumakanta. Sigurado ko, dire-diretso ko sa langit. May magdadrive naman pa uwi. Ando naman si Melchor. Kaya okay lang sa akin. Kaya nung kumanta kami, hala lang. Bigay lang. Pero nakita nila ako nung bumaba kami sa stage. Talaga naman yung hingal ko. Pakiramdam ko, aatakihin talaga ako sa puso. And every one of us, when we serve God with everything we've got. And this is my recommendation to the young people here who wants to serve, na gusto yung maglingkod sa kapwa ninyo, sa mga tao sa paligid ninyo. Serve your fellow man as if you're serving God. Give everything you've got sa anuman ang pangarap ninyo, sa paglilingkod ninyo. Pagkasama niyo si Jesus, hindi kayo mapapagod. Amen? Pagkasama niyo si Jesus, while you are holding that line, that rope that God provided for us, the line that is called Jesus, you will always be afloat. Hindi ka lulubog, kapatid, anuman ang problemang daanan mo. Whatever challenge you face in life, the Lord will keep you afloat because He is our lifeline. Amen? Let's all stand up and pray. Oh, hallelujah. We praise you, Lord God. We thank you, God, for everything that you have done for us, Panginoon. Napakarami ng himala na pinasaksi mo sa amin, O Diyos. Napakaraming mga bagay na pakiramdam namin hindi dapat nangyari, O Lord. But we saw it with our own eyes. We saw it, Lord, with our own eyes and we experienced it. Naranasan ka namin. Naramdaman ka namin. And we thank you, God, for everything that you have done. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo. Oh, we praise you, Lord God, for making us witness all of these miracles in our lives. But today, Lord, inaamin namin sa iyo. Napapagod din kami, Panginoon. We also get tired. Ang hirap-hirap, O Diyos, ng buhay dito sa mundo. The physical challenge, the financial challenge, Lord. The emotional stress na dinadaanan namin, O Diyos, ay hindi biro. At kadalasan, Panginoon, pakiramdam namin para kaming nalulunod. Sa lahat ng mga bagay na dapat namin ginawa na hindi na namin maayos, hindi namin matapos, kulang ang aming oras, kulang ang aming kakayanan, kulang ang aming pera, kulang ang mga tao sa paligid namin, Panginoon. And we get frustrated. I get frustrated, Lord. That things are not happening according to your design. But today, Lord, I know, because you said so, dahil sinabi mo, Panginoon, you're the one in control of everything.
Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay na ito, O Diyos, na nagaganap sa buhay ko. And I'm reaching out to you, O God. I'm stretching out my hand. Kasi pagod na ako, Panginoon. Parang hindi na ako makahinga sa lahat ng problemang dinadaanan ko. I try, Lord. I try very hard. Alam mo yan, O Diyos. Pinipilit kong gawin ang lahat para makasurvive ako dito. But it seems as if it's always not enough. Bakit parang laging kulang, Panginoon? So I'm swimming harder, Lord. Right now, I'm swimming hard. Lumalangoy ako, Panginoon, patungo sa iyo because alam ko, Ikaw lang, O Diyos, ang tunay na makapagliligtas sa akin. Ikaw lang ang makakaahon sa lahat ng aking problemang dinaranas, Panginoon. I need not tell you, Lord. Hindi ko na kailangan sabihin sa iyo, isa-isa. Alam mo, O Diyos. Heavenly Father, look at the hearts of everyone in this room, Lord. Taos mo, Panginoon, ang bawat dalamhati, ang alinlangan, ang pighati, all of the struggles that they go through, Lord, alam na alam mo. Alam mo, Lord, pag walang laman ang mga bulsa namin. Alam mo, Lord, pag wala kaming makain. Alam mo, Lord, pag kami lumuluha. Alam mo, pag kami nasasaktan. Alam mo, ang mga bagay na kulang sa amin. You know, Lord, when we get offended. You know, Lord, when we get hurt. When we feel as if no one else loves us. Pakiramdam namin wala nang ibang nagmamahal sa amin. And therefore, we struggle. We cry in silence. Ayaw naming may makakaalam, Panginoon, ng aming pagluha, ng aming pamimighati.